Sa wala ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Bilang kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Muling nandito po muli ang ating CCN News Philippine News Channel TV at ito po ang inyong programa, Local Code Issue ng Bayan ni Mr. Nelson Indicio. Bilang kaibigan, maraming salamat po at lalong-lalo na itong mga issue ng ating pamalaan tungkol sa sona ng ating Pangulong nakaraang nagdaang araw, at ito po naman ito lalakay ang mga papaano mga pamamaraan o papaano makatulong sa ating sambayan ng Pilipino. At syempre tayo po naman talagang nakikinig at maraming nakitagapakinig at nakikinig sa mga sinasabi ng ating Pangulo, at syempre at lalo na po yung mga nabanggit niya, at talagang halos ito ay talagang sabi nga sa kanyang mga pinamumunuan, gaano kayo, tinatawag na gaano kayong kumukuha ng kapal ng mukha. Pero ito rin sinasabi yung mga tinatawag na papaano na ninyo nagagawang o sa aking pananaw o sa aking pagkaalam ay papaano yung nagagawang lokohin ang taong bayan. Pero mga kaibigan, kanya-kanya po tayong pamamaraan o paano natin malalaman na talagang ito ay naglilingkod sa ating bayan. Siyempre, lalo na po, itong talagang marami pong mahihirap, hindi po lang, ganun din naman sa ibang mga mayayaman, ay naghihirap din po naman at talagang nakakaranas din na po ng kahirapan. Hindi ko kasi, ang tinatawag po na iba ay nagsusumikap kahit halos ang gabi ay ginagawang araw, ang araw ay ginagawang gabi. Kaya kung konti lang pahinga nila upang makapaglingkod sa kanilang pamilya, may taguyod ang kanilang mga mahal sa buhay na mga lalo na yung mga nag-aaral. Kaya tayo po magpasalamat sa ating magulang na kayo ay napag-aaral, at sabi ko kayong mga bata ay sikapin mo yung makatapos ng inyong pag-aaral, at ito
ay hindi mananakaw ni numan ang katalinuhan at ang kaalaman sa ating komunidad. At ito ay malaking bagay na inyong may pagmamalaki sa inyong pamilya, sa inyong mga magiging mahal sa buhay, at hindi po ito masasabing hindi po nasayang ang paghihirap ng ating magulang na kayo ngayon ay nandito sa magandang antas ng buhay na talagang kinikilala ng ating lipunan na nakapaglilingkod sa ating bayan, nakakatulong at tumutulong sa sambayan ng Pilipino. Pero ito ang sinasabi ko pa naman, lalo na po patungkol sa eleksyon, hindi po malaman kung matutuloy ba o hindi. Pero alam niyo po mga kaibigan, lalo na po, itong sinasabing eleksyon ay dapat po talagang ito ay matupad. Ito po ay nakasulat sa alinyang batas na kung ano man yung mga nakatapos na panunungkulan at may darating pang mga manunungkulan, ay bigyan po natin ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi po lamang na tinatawag na ito o may mga bagay na mga sangang pamamaraan. Subalit, isipin po naman ninyo kung ito ay nakakatulong sa sambayan ng Pilipino, kahit ito sila maaari, sa palagay ko, kahit ito ay magkakamag-anak, kung maganda naman ang record ng ating mga kasama o mahal sa buhay na nagnanais din lahok sa pang-eleksyon na tinatawag na makabayan, makadiyos at makakalikasan, na sana po naman talagang ito ay matupad at hindi po walang makakadlang sa anumang gusto ng ating kapwa. Ganun din naman sa batas. Sabi nga, pag sa taas ay pinakawalan na kung anumang kagandahan na talagang ito ay pinapakawalan upang sa ikagaganda ng ating bayan at sa ikagaganda ng sambayan ng Pilipino, maging ito man ay nasa lupa o nasa karagatan, talagang kung nagnanais makatulong ay tutulong at makakatulong sa ating bayan. Pero kabigan, at lalong-lalo na po, binabati po natin ang mga maritimes, marines, at lalo na po kasundaluhan. At siyempre, talagang naghirap din po yan sila na talagang maglingkod at talagang kahit anong hirap ay binatan nila ang hirap na yan. At lalo-lalo na po ang ating mga kapulisan na kahit hating gabi na ay nakabantay pa rin. At talagang makikita po naman natin noon na kahit magpanggan sa ngayon, sila ay makikita po na wala na po tayo makikita na tulog. Ano po? Talagang sila ay naka-alerto na kahit sa mga sulok ng ating makikita po naman natin. At lalong-lalo na po sinasabi ko po sa inyo, talagang ang CCTV na nandyan na po sa may Quezon City, hanggang sa may papunta ng Espanya, nakalagay na rin po yan. Talagang naka-CCTV na po yan. Talagang ito ay magsabi lang kayo dito sa ating pamahalaan o diyan kaya sa Maynila, ay malalaman po ninyo kung aalamin po ninyo kung anong ay kalagayan ng CCTV o talagang ito ba ay nakakatulong o hindi. Malaking tulong po yan dahil ang mga ibang mga ginagawang mga hindi ka nais-nais ay nalalaman na po yan. At alam na alam ng ating pulis kung paano makukuha yung tinatawag na masasamang loob na yan at talagang hindi makatulong sa ating komunidad, ay dapat po naman talaga ating kausapin yan upang huwag nilang pamarisan o huwag nang pamarisan pa. At ito ay talagang haharap at harap sa ating batas. At siyempre at ito po mga tinatawag na siyempre itong ang lalong-lalo na po itong palengke ng diyan po diyan sa UP. Talagang malinis po yan. Makikita po naman lahat ng mga lansangan diyan. Talagang napakalinis na po. Mula sa Marikina hanggang diyan sa Maynila, talagang makikita po namin yung malinis at wala na po kung gaano nakikitang kalat o basura na talaga po namang ito po ay talagang nalinis na po. Pero kung minsan, titingnan pa din po naman natin sa may bandang Quezon City, talagang ito noon pa man ay napaalis na yung mga sinatawag na
squatter. Pero ito ay binigyan din ng linaw ng MMDA na talagang luminis yan at maging malinis ang paningin ng ating mga nakikita mga taga-ibang bansa na gumagala dyan sa lalo-lalo na po sa Metro Manila. Ay, naayos na rin po yan. But isa nga po pala, itong lalong tinatawag na budget na tinatawag po, lalong-lalo ang paghahawak ng budget, ay ang dapat po talagang ang diyan tinatawag na sa paggawa ng mga kalsada ay talagang ang may hawak po talaga nito o tinatawag ito ay ang MMDA po, at lalong-lalo na po yung siyempre sila yung nakabantay diyan, at lalo-lalo na po yung Public Works and Highway, yan ang talagang nagpapagawa ng mga kalsada na kung papaano mababudgetan yan at kung papaano makikita. At siyempre maraming mga bagay na may iba pa natin nakikita ay dapat po naman ay naging nasa maayos at talagang kung saan napunta ang tinatawag na pondo. At ito po naman ay pagtatanong po ng taong bayan na talagang po ito ay sila na po ang sasagot kung papaano nakikita at kung papaano napaglingkuran ang sambayan ng Pilipino. At siyempre tungkol po naman sa mga kaligtasan ng mga tao sa panahon at ngayon ay talaga po namang talagang tumutulong po ang ating pamahalaan na kung paano makatulong sa mga mahihirap nating mga kababayan ay tinutulungan po yan. Alam niyo mga kaibigan, ang lalong tinatawag na po yung yakap ay talaga nakatulong din po naman sila kung tutuusin at lalong-lalo na po yung mga talagang kahos sa ating pamahalaan, talagang naghihikahos, talagang walang-wala po kagaya ng tinatawag na 4-piece. Yan po ay talagang napatunayan ng ating pamahalaan at subok na kung talagang sinong dapat tulungan. At dapat po naman talagang matulungan yan at lalong ayusin ng ating pamahalaan kung anong dapat na tulungan. Hindi po naman sinasabi na meron po naman tinatawag na 4-piece. Ano po? Yan ay talagang ang nang-akda ng batas na yan ay ang ating pamahalaan kung papaanong matulungan ang ating mahihirap. Hindi po lang natin ginagawang ito ay umaasa sa ating pamahalaan, hindi po. Diyan po natin makikita na talagang ang mga taong yan ay hindi umaasa sa ating pamahalaan at lalong-lalo na po at ito po mga senior na sinasabi ay ito po ay magkakaroon na po ng konting karagdagan na benepisyo o tinatawag na yung tulong na may tutulong ng ating pamahalaan. At siyempre ito naman mga nakabilang sa talagang matutulungan ng ating pamahalaan ay nagsumikap din sila. Hindi lamang sila ay nagpe-pension, kundi ganun pa man din ang ating mga ibang mga hindi nagpe-pension ay pantay-pantay po yung makatulong. Pero kung siguro kayo ay nagsimula din sa katulad nitong nag-pensioner na hindi po wala pong sabi nga sobra na, hindi po yon. Sila ay nagpakahirap din para maging makamiyembro, lalong-lalo na po ito tinatawag na talagang senior citizens na makatulong po sa ating sambayan ng Pilipino. Pero sa totoo lang napapansin po naman natin kahit po sila'y matatanda na pag bata pa nung nakaraan talagang ito ay halos silang nagiging matikas, maganda, maaliwalas ang kanilang pangatawan at dahil kasi na tinatawag na exercise at hindi naman po nagkukulong sa bahay. Kasi pag nasa isang bahay ka, lalong naghihirap po yan. Kaya tayo po ay maraming bagay na dapat po nating malaman. Pero mga kaibigan, tayo po na may pakilala sa ating himpilan.
Okay mga kaibigan, at siyempre ito na po, no? Marami na po mga tinatawag na sa ating kapaligiran, kaligtasan ng ng mga tao sa panahon ngayon na marami na po nagkakaroon ng mga scammer. Paano po natin malalaman kung sa loob ng ating pamahalaan, lalo-lalo na po iba pang mga labas ng ating kapaligiran ay meron pa sinasabi na scammer o ano pa man. Masasabi ko lang po dyan sa tinatawag na hindi po ligtas ang ating pamayanan, kayo po ay tinatawag na magmasid habang kayo naglalakad, medyo huwag tayo pong kumpante. Kailangan po lagi tayong kumbaga sa sundalo, lagi po tayong alerto. Hindi po yung parang pangisi-ngisi ka na iisipin po naman natin na baka mamaya kasi pagka ikaw ay tumatawa ay talaga po namang ito ay siyempre baka sabihin pang ikaw ay si Raulo. Simple lang na atin pong ipakikita sa ating bayan na talagang tayo ay tumutulong. At siyempre maraming salamat po sa mga bumabati sa akin at din po sa studio at sa maraming salamat po, lalo na po kay executive producer na walang iba kundi si Mads Pangulima, Olanda. Ayan na. Ayan po. At ito po naman nagpabati po ay si Dato Moro Embalgan. Ayan. Pero mga kaibigan, pasensya na po, medyo talagang tayo ay sabi nga ito masasabi, maraming po salamat sa mga bumabati dito sa CCI News Philippine News Channel TV. At kayo po ay malugod po namin kayong lalong inanayahan na laging sumubaybay sa programa ni Mr. Nelson Indicio na sana po naman ay makapaglingkod pa sa ating bayan. Kaya yung mga sinasabi kong yan ay siyempre hindi po habang panahon na ako ay nandito at siyempre tayo po ay ang masasabi ko lang, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan kundi ang ating Panginoon. Inshallah na sana po naman ay lagi po ninyo kung makasama sa habang panahon. At siyempre ito po lalo-lalo na po at ito po si Yusuf si Yusuf Lapitan. Yan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Talagang nakikinig dito subaybay sa programang Local Code Issue ng Bayan ni Mr. Nelson Indicio mula dito sa CCI News Philippine News Channel TV. Maraming salamat po lahat ng bumabati at lalong-lalo na dyan ang ating kaibigan na si dan po sa Bacolod. Binabati ko po kayo lahat ng magandang hapon. Si Marlene Solomon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Ma'am Solomon. Sana po naman ay lagi po kayo nasa mabuting kalagayan at nalalayo sa anumang karamdaman. At kung may mga sabi nga, kung may problema o ano pa man, ay magsabi lang po kayo sa maaari nating mabigyan ng solusyon. At meron sana po naman yung ibang hindi makakarating sa aking dito po sa gaganapin na birthday ay kayo po sana yung makarating at hindi po naman alam po napakalayo ay mauunawaan po ng ating samahan. Kailan ba? August 29. Ngayon po August 29 po yan. Yan po sa Punta kami. Invite mo si Yusuf pati si Moro. Siyempre binabati ko po sa Sir Yusuf Moro, Dato Moro. Kayo po ay inaanyayahan ko makarating sa aking kasayahan sa bahay ko, sa payak na bahay ni Mr. Nelson Indicio. Sabi nga, payak man itong ating tahanan, kundi ang ating puso ay nagniningning sa kaligayahan at sa pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. At siyempre,
At maraming salamat po, lalong-lalo siyempre itong si at ang ating kaibigan ng sana po ay makarating din si advisor diyan sa lugar ng pagdarausan na yan. At lalo-lalo na po, at ito binabati ko rin po si Orlando Salvidar, magandang hapon sa iyo, insan. Siyempre lalo-lalo na mga pinsan ko diyan sa Novaliches, binabati ko po kayo ng magandang hapon, at lalo na si Mayo, si Teresa, yang po mga yan mag-asawa, talagang napakasipag niyan, talagang sana lagi sumenyo ang pagpapala ng ating Panginoon. At siyempre maraming salamat na talaga po kayo laging nakasubaybay. Ganun din pag sa inyong mga programa ay nakasubaybay din ako. Ang problema lang kasi nagkataon na medyo tayo yung nagsasaliksik na po mga kaganapan o detalye ng ating mga sasabihin, ay minsan hindi ko na nga nababanggit sa daming dapat na sabihin. Basta importante yung mga na pananalita lamang, at tayo po ay talagang maunawaan nila. Siyempre binabati ko. Okay. Ngayon, bigyan po natin ng daan ang pag-uulat ng ating kaibigan si Yusuf Lapitan. Go ahead, Yusuf Lapitan. Isa sa ating mga kapatid na aktibong daiya at elektrisyan dito malapit sa Grand Mosque ng Tumana, Marikina. Ayon kay Fahad, sa darating umano ng August 10 sa taong kasalukuyan, inshallah ay mayroong darating dito na mga kinatawan ng Malaysia at Indonesia at ang pamunuan ng NCMF upang bisitahin ang kalagayan ng masjid at mga kapatiran at mga kababayan natin sa naturang lugar. Kaya sa atin hong mga kapatid at mga kaibigan, inshallah, inayahan kayo na naway kayo makarating sa naturang pagtitipon upang saksihan natin kung ano nga ba ang kanilang maitutulong sa ating mga kababayan at kapatiran, lalo na sa Grand Mosque dito po sa Tumana, Marikina City. Kaya yan po ang balita mula dito sa Grand Mosque ng Tumana, Marikina City. Ito ang inyong CC Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat. Pero maraming salamat po. At maraming salamat po sa ating mga CCN Patrol na talaga pong kumakalat dyan sa lugar ng Marikina. Talagang nandyan po, nakaantabay din sila dyan sa may batasan. At siyempre maraming pong tayo pong mga naglilingkod sa ating bayan, na talaga po mga simple mga naglilingkod, at hindi po kagaya ko po, hindi po naman nalalaman nila na nandito po tayo sa pamamahayag, at bilang isang media ay dapat po nating malaman yan. At tayo po ay laging umunawa sa ating kapwa. Sabi ko, mas maganda na tayo ay marunong umunawa kaysa tayo ang unawain. Mas maganda po yung tayo ang magbigay kaysa tayo ang bibigyan. Yan po, mga kaibigan, maraming salamat po sa pag-uulat na yan ni si Yusuf Malapitan. Yan po, At siyempre, lalo yan po sa lugar ng Caloocan, ay binabati po naman natin yan tinatawag na yan po si ating Nabago, yan si Mr. Nabago, at sa ating mga kapatid talagang sa paglilingkod ay naandyan po, talagang ito ay patuloy silang napaglingkod at nagbibigay kasiyahan sa ating kapwa. At tayo po naman ay patuloy din na umaasa na habang buhay, na habang kayang-kaya pa po natin na makapaglingkod, makatulong, ay wag po tayong mawawalan ng likas na kahinaang loob. Pagkos lagi tayong maging masigasig, maging tumulong sa ating kapwa at tumulong sa sambayan ng Pilipino sa ikabubuti ng ating bayan. At siyempre, dito po, siyempre binabati po naman natin ang ating mga kaibigan, yung
mga mananahi dyan sa lugar ng batasan, lalo na sa ating kumpare dyan na si si Mar, ayan na, ang ating kumparing si Mar. At binabati po natin yan, lalo na si Ma'am Elsa, yan po ang kanyang asawa, na si Ma'am Elsa ating at kumpare. Na sana po naman lagi silang nasa mabuting kalagayan. At siyempre binabati po naman natin ang kanyang anak na talagang naandyan po sa paglilingkod, yan sa kasundaluhan. Mabuhay po kayo at mabuhay ka sa paglilingkod niyan at walang anumang mga bagay na makikita sa iyo na kamalian. At bilang ikaw ay pinaka-leader din ng ating pamahalaan, ay talagang dapat tayo ay magtanggol sa anumang mga api. Ay dapat po nating lupigin natin yan, yung mga taong mapang-api ng kapwa. Alisin po natin yan. Bagkus ang gawin po natin yung talagang nakakatulong sa sambayan ng Pilipino, yung hindi mapagmata sa kapwa, kung papaano, kung hanggang saan. Ay sabi nga, ang buhay ay parang gulong yan. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kung ikaw naman ay talagang hindi ka nagbabago, lagi ka lang sa ilalim. Yan ang kasi sabi nga ng Panginoon, kapag ikaw ay nagpapakataas, ibinababa ka niyan. Subalit pag ikaw ay nagpapakababa, itinataas ka niyan. Kahit hindi mo sabihin, itinataas ka niyan. Ganon din sa pamumuhay ng ating kapwa, ng ating bayan na talagang umuunlad. At sa ating pamahalaan, ang panalangin ko po lamang ay tayo po'y magkaisa at magbigkis-bigkis para umunlad ang ating bayan. Ang sinasabi ko po, lalo-lalo na maraming inaamin ko po, maraming tinatawag na chismosa. Yung tinatawag chismosa rito, chismis doon, at lagi na lang pinakikialaman ang buhay ng may buhay ng kanyang kapitbahay. Ang kinakailangan lang, ang pakialaman natin ay ang ating buhay. Kung halimbawa mali ang kanyang nakikita nating buhay, ay bakit di mo tulungan at bakit di mo akayin sa ikagaganda ng komunidad, sa ikagaganda ng ating bayan. Akayin mo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Yan po, maraming salamat po. Siyempre tayo po naman muling sana'y tayo po ay sana at malaman po nila na talagang tayo hindi basta-basta rito nandito sa studio, kundi bagkos na humihingi tayo ng gabay sa ating Panginoon paano tayo magsasalita o paano tayo makatutulong sa sambayan ng Pilipino. Ayan na. At siyempre ito po naman at ang ating sa dalawa dito sa ating himpilan ay mangyaring at ibang lalo na iba pang wala tayong masasabi kundi tayo po ay magtulungan, magbigayan at tayo ay tinatawag na paunlarin natin ang ating lipunan at ang maging anuman ang kulay mo, maging ikaw man ay kayo manggi o ano pa man, tayo po ay magkakaisa sa paningin ng Panginoon. At siyempre ipalo po naman natin ang ating mga chapter, ating chapter CCN News, Philippine News Channel TV, na pakimensahe po sa inyong lahat na i-comment po ninyo kung ano po dapat na gawin pa ng ating namumuno. Salamat sa mga sumusubaybay sa ating himpilan na talaga po natin tangkilikin at laging ipagmalaki na tayo ay nakakapaglingkod at talagang hindi po tayo nabibigyan ng nabibigyan ng sabi nga yung mga tinatawag na yung sinasabing bigay ay hindi po tayo masusubulan. Talagang dito po ay talagang sinasabi po natin ang katotohanan, walang ano pa mang kamalian, walang ano pa mang mga binibigay o ano pa man. Basta't
importante, lagi po tayo nasa tama at gumawa ng tama para sa ganun maganda ang pagtingin sa atin ng kapwa. Tumulong po tayo at ipakita na tayo seryo sa ating sa ating pananalita, hindi po lamang sa salita, bagkus pati sa ating gawa ay makita po sa ating puso at isipan ng ating buong ng mga nakikinig sa sambayan ng Pilipino. Pero maraming salamat po at dito po na magmumuli at tayo ay magpapaalam. Sana po ay magkaniigin din tayo sa ganito ring oras at himpilan. Ito po ang yung abang lingkod sa Himpapawid, Nelson Indicio, Local Code, Isyu ng Bayan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagpaplano. Ang magunat kinakailangan ang pagpaplano pinabalangka upang matukoy ang kanilang mithiin, ang kanilang rekomendasyon. Yung aking kaalaman ay pagtibayin sa pagtitiwala. Ang mga tao ay kaliwanagan, lalo na ang mga kabataan. Ang pagpaplano sa ating bansa sa unlaran sa pagbalangkas, mga plano pagpapaunlad, ang CCN makatuwiran. Upang pagsipan ang pananaw
pananampalataya at tunay na ligaya. Tamang kaalaman, talento, kakayahan at kaunlaran upang isulak ang ating pambansa at lokal na eleksyon na opisyal. Bilang mga Pilipino ay silang mga pinuno, wala silang nakasloob na dalhin ang kaso nito sa Kongreso. At wala sa sila ang mayroong nakasloob na lumaban para lamang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Pagsisihan nyo ang sandigan, ngunit hindi po makikiba. Servisyo ay number 1, tandaan. Tayong lahat magkaisa. Sawela ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83.